Para maliwanagan po naman sa kararami, ano po ba yung intensyon ng CPP, NPA, NDF sa paggamit sa mga kabataan, kalalakihan at kababaihan. Based po sa documents na nakuha namin na theoretical journal po ng LFS o League of Filipino Students na sinulat po ni CPP Founding Chairman Jose Maria Sison, nakalagay po dyan yung mga tungkulin tinaharap ng kabataan Pilipino. Sabi dyan, ang armadong revolusyong kilusan at legal na demokratikong kilusan ay magtatagumpay lamang kung mapapakilos ito ang kabataan, kalalakihan at kababaihan sa malaking bilang sa pambansa demokratikong linya at magamit ang kanilang kapasyahan, malalim na dedikasyon, militansya at kasiglahan. So, yung pinag-uusapan po natin dito, hindi po basta aktivismo lamang. Klaro naman po nakalagay dyan, armadong revolusyon. Hindi po ito simpleng pag-rally-rally lang. Pero nakikita po natin ano ang direksyon na patutunguhan ng mga kabataan, kalalakihan at kababaihan na marerecruit po ng CPP, NPA, NDF through their front organizations kaya po ng LFS at Nakbayan. Next slide please. Sinabi din po dyan ni Joma na alam ko na papalaki ang bilang ng mga kabataan na tumutungo sa kanayunan upang sumapi sa hukbong bayan. Hukbong bayan po yung pinag-uusapan natin o New People's Army. At gumampan sa hanay ng masang magsasaka, sila ay lumalahok sa iba't ibang gawain tulad ng edukasyon at kultura, produksyon at pagsasanay militar. Next slide please. Sabi din po ni Joma, ang League of Filipino Students at iba pang organisasyon na mag-aaral na tinatangan ng pambansa demokratikong linya ay relatibong naging maliit ang kasapian bagamat influential sa mga mag-aaral. Nakikita naman po natin kung konti lang po sila sa PUP, pero dahil sila po yung palagi maingay doon, para po nakikita natin na napakarami nila. Nagtataka rin po kami kung bakit may mga parally na ginagawa yung mga student sector ng CPP, NPA, NDF, kahit 10 lang sila, andun po yung ating mainstream media, nakakover kagad. Sabi rin po ni Joma dito na nagagalak ako na marinig ng LFS ay nagkaroon ng mga tagumpay sa pagpaparami ng mga balangay nito at pagpapalawak ng kasapian nito sa kolehiyo at departamento. Sabi rin niya, ako rin ay nagagalak ng LFS ay inorganisa sa mga mag-aaral sa high school. Kaya actually po, yung dokumento po yan ay November 2005 po namin na nilabas nila. Nakuha namin 2006. Kaya alam mo namin na November 2006 pa ay nag-recruit sila sa hanay ng high school. Next slide please. Sabi din po dito ni Joma na kinatutuwa ko ang pag-organisa ng Anakbayan bilang isang komprehensibong organisasyon ng kabataan na nagsusulong ng pambansa demokratikong linya sa tradisyon ng kabataang makabayan. Dapat ay magkaroon ng kasapi na mula sa uring manggagawa, pisante at petty burgesyan lungsod na mag-aaral, profesional at negosyante. Dapat ay magkaroon ng nakbayan ng mga balangay sa mga paaralan, pagawaan, komunidad, sakahan, opisina, linyang pampasada at saan man posible at nararapat. Dito po sa pagtatag ng Anakbayan, ang nakikita ko po dito is dahil nakita po ng CPP, NPA, NDF na sa sektor po ng kabataan Pilipino, kung League of Filipino Students lamang po yung kanilang organisasyon, konti lang yung nakukuha po nila dahil malaking porsyento po ng sektor ng kabataan Pilipino ay yung mga out of school youth. Dito po sa Anakbayan, nag-aaral o hindi yung kabataan, pwede po nilang ma-recruit. Next slide please. So dahil po dyan, ito po yung nakita namin yung 2009. Yung pong batang babae na yan sa taas ng isang makeshift na entablado sa Plaza Miranda ay second year high school po yan sa Kulyat High School. Second year high school po. Alam na niya yung problema ng mundo at kaya nang baguhin ang problema ng mundo. Hindi ko matandaan kung nasan ba ako nung second year high school ako. Yung po nasa baba po, na may hawak po ng flag ng Anakbayan ay mga first year high school students ng Kulyat High School sa Quezon City. First year po. Ang nangyari po, naloko po yung mga bata na yan. Pinuntahan po namin yung principal ng Kulyat High School. Kinausap po namin, tinuro na nalaman namin na mga first year high school yan. Nung kinausap po namin yung mga bata, ang sabi po ng mga bata, paglabas sila ng eskwela ng Kulyat High School, meron pong 2 jeep na nag-aantay at meron pong isang LGBT na LGBT na po yung term natin ngayon. Excuse me. We have Dex here from DepEd. Please take note, ha? Paki-take note, please. Thank you. Continue.
Yes, sir. Bali po yan, kinausap po namin yung mga first year po sila. Sabi nila, pagkatapos ng klase po nila, paglabas sila ng eskwelahan, ay meron po 2 jeep na nag-aantay at meron po isang nagalok sa kanila na meron daw po palabas na may maraming artista, libre daw po ang snacks at hatid sundo po sila ng jeep na 2 na nakaabang po sa labas ng kanilang eskwelahan. Sumakay po sila, binaba po sila sa harap ng UST. Sinama po sila sa iba't ibang mga high school din na doon sa picture at pinahawak po ng mga placard na yan. Tapos nagmarcha po sila mula sa UST hanggang Plaza Miranda at pagdating po sa Plaza Miranda nawala po yung tao na kumausap sa kanila. Kaya namumblema po yung mga bata na wala silang pamasahe pa uwi ng Kulyat, naki-hitch po sila sa jeep at nakiusap na sa driver na wala silang pambayad. Nangyari po yan ng 2009. Next slide please. So ito po yung sa mga nakita namin na naging biktima ng recruitment na nagsimula ng CPP and PNDF na nagsimula po na maging member siya ng Anak Bayan. Siya po yung na-recruit sa Antipolo National High School, nung 4th year high school po siya, at naging full-time activist sa PUP nung tumuntong po siya ng 1st year. Nagkaroon po siya ng exposure trip sa countryside para mag-integrate sa mga NPA sa General Nakar noong December 2006. At full-time po siya sa NPA noong December 2007. Nakikita po natin transition sa PUP, 1 taon lang po, nag-full-time na po yung bata. Next slide please. Yan pong kulay yellow pad na yan ay farewell letter po ng bata na pinabigay sa kanyang magulang. Dahil hindi nga po nagpapaalam yung mga mga kabataang estudyante na nare-recruit ng CPP and PNDF sa kanilang magulang. Ayon po sa aming pagtatanong, kaya po hindi sila nagpapaalam kasi raw po ay hindi magkatulad ang level ng kanyang kamulatan sa kalagayan nating lipunan. Dahil sila raw po ay mga mulat at yung kanilang mga magulang ay hindi po pinag-aralan ng kalagayan nating lipunan kaya hindi sila maiintindihan. Kaya hindi po sila nagpapaalam. Nakalagay po dyan sa yung meron pong sa taas, kung makikita po nyo yung sa taas, medyo maliit lang po kasi yung letter. Nakalagay po dyan ay sa loob ng 17 taon, ngayon ko lang napag-alaman. Ibig sabihin po, yung bata po ay nag-full-time sa NPA sa edad na 17 anyos. At yung pong sa baba na may highlight is, yan po nakasulat, ito na po ang buhay na pinili ko, ang maglingkod sa bayan sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. That was in 2007. 4 years after, next slide please, nahuli po yung bata na yan sa Tanay Rizal, may hawak-hawak po na Armalite at may M203 grenade. At ngayon po nakulong po ngayon sa Bilibid. Nahuli po yan in 2011, 4 years after. Maswerte po, buhay pa. Nasa Bilibid? Yes, sir. Convictado siya? Convicted, sir. Huh? Illegal possession of firearms, sir. Okay. Kawawa naman. Actually, sir, di naman kawawa, sir. At least, sir, nakikita ng magulang. Kasi mas mahirap, sir, yung kalagayan ng mga magulang na hindi na alam kung nasaan yung kanilang anak. Sige, thank you. Yes, sir. Another victim, sir. Next slide, please. Ito po, sir, yung very glaring, sir. Ito pong dokumento na yan, sir, binigay po sa amin ng mga magulang ng mga bata. Dahil nung nawawala po yung mga magulang ng mga bata, sa kadala pong pagtanong-tanong, napunta po siya sa amin, nung nasa Sino Battalion po kami, at binigay po yung mga dokumento na naiwan ng kanilang anak. Ito pong particular na dokumento to is very glaring po sa amin, dahil nakikita po namin dyan yung handwritten note ng bata ho yan, na chronological events ng kanyang buhay simula nang pumasok siya sa isang organisasyon. At yung mga organisasyon nakalagay po dyan, magkakatulad. Actually, nakalagay po sa pinakataas dyan is October 2005, naging official member ako ng Anak Bayan. Yun po, yun sa taas. Pasensya na po kayo, hindi ko po napalaki. Nakalagay din po dyan na naging February 2006, naging official member ako ng UG Org, yung tinatawag lang Underground Org, na Kabataang Makabayan bilang kaliway. Kasi po ang bata po, pag na-recruit na po ng above ground, yung kanang LFS Anak Bayan, pag na-level up po yung bata, nagiging membro po ng UG. Ine-elevate po nila. Tawag po doon is Kabataang Makabayan. Pag Kabataang Makabayan na po sila, binibigyan po sila ng koda o code name. Ang koda po binigay sa kanya is Kaliway. Tapos yung pong may highlight na yun, December 28, 2006, first time exposure trip sa countryside nakipag-integrate sa mga NPA. So dito po mamaya sa duling particular presentasyon ko, papakita ko po sa inyo yung step by step na
recruitment nila based sa mga revelations ng mga nag-surrender ng mga NPA at mga nakikita namin mga estudyante. Next slide, please. Ito po yung nakakatakot. Inirekruit po nila 14 anyos, 16 anyos. Kapag bata po na indoctrina, nagiging hardcore po yan Kasi ina-apply po nila yung sinasabi po ni Mao Zedong na teorya ng puting papel. Na yung blank white paper daw, siyempre bata po, ang kaisipan ay malinis pa. Kung ano maisulat mo, yun daw tatak. Kaya pag bata pa ho na indoctrina nila, medyo mahirap pong kausapin. Hardcore. Ayaw tumanggap ng ibang opinion. So yan po yung nangyayari yung 2007. Actually marami pa ho yan, kaya lang limitado po yung aking panahon. Next slide please. Next slide. Ito po yung ngayon. Akala ko kasi yung aking pong advocacy sa pag-save ng mga kabataan na re-recruit ng CPP and PA matatapos ng 2010 pero hindi pa po pala. Kaya kahit retired na po ako at ako yung nasa Tacloban, pinili ko po pumunta rito para makapagbahagi ng aking nalalaman. So ito po yung anak ni Mrs. Pina, December 2018 po, nawala po ito at January po, meron po nagbigay ng sulat sa kanila. Para pares din po nung nakaraan kanina, yung yellow pad paper, ito mo po, white pad paper naman ang gamit nila ngayon. Nakalagay po dyan yung mga paalam ng bata kung bakit siya nagdesisyong mawala sa pamilya niya. Paano siya nagdesisyong iwanan yung kanyang pamilya, talikuran yung kanyang pangarap sa buhay para pumunta sa bundok. Next slide. Marami pa yan? Marami pa yung ganyan? Sir, inedit ko sir, medyo marami sir, pero natin lang. Alam naman natin, marami yan sila, pero pwede kang dumiretso doon sa sabi mo, may sinabi ka na yung step by step para malaman ngayon ng mga parents kung ano, saang degree na o saang pace naroroon yung kanilang anak. Yes, sir. Yung step by step. Ano yun? Pakibalik lang muna, please. Balik lang muna. Sige pa. Sige pa. Yan, ano yan? Ito, sir, yung kaya, sir, wala pa, kaya wala pa, sir. Next slide, please. Sige. Ito po yung bago, marinig niyo po ngayong araw na to. Hindi niyo pa po narinig ito na nakarang hearing. Pero yung bata po yan ay nawawala noong 2016 pa po. Mamaya po, marinig niyo po yung kwento. Nandiyan din po, makikita po ninyo sa picture niya kasi sa PUP po yan, nag-rally po yung bata, member po siya ng Anak Bayan. Senior high school po yan, 16 years old. Nawala po in 2016. Hindi niyo hinahanap kay Sator Ocampo. Di ba Sator Ocampo yung nandun? Sino yung matanda na nandun, nakatayo? Sator Ocampo yan, di ba? Yes, sir. Oh, hindi tinanong ng parents. Mamaya, sir. Tanongin natin sa rin parents, sir. Kasama naman sa rin parents. Sige, continue. Next slide, please. So, ito po yung kuha ng picture doon po sa Charlie De Lisario Building noong 2008. Makikita po natin yan, hindi po yan ordinaryong pagtitipon ng mga aktivista. Yan po ay pagtitipon ng mga member of CPP, NPA, NDF. Lahat po yan ay member of... Si Dr. De Guzman, can you recognize that place? Lugar ba niyo yan? PUP Santa Mesa. Charlie Del Rosario, sir. Charlie Del Rosario. 2008 po, Senator, nangyari yan. Yan po ay dating ang tawag dyan ay Union ng Mag-aaral. Dati pong Charlie Del Rosario. Pero yung pong mga yan, nung ako ay naging presidente noong 2012, ay pinarenovate ko po yan para umalis silang lahat dyan. At ngayon po, ang nandyan sa building na yan ay yun lamang council, saka yung aming guidance office, saka yung opisyal na dyaryo ng mga estudyante. Kasi ako ba, kung akong school administration, maalarma ako, loob ng campus ko meron ng banner ng NPA. Hindi kayo na alarma yung hindi ka pa presidente noon. Opo, 2012 po ako. 2012 po ako naging presidente. Kasi kung ako ang school management, school administration, makita mo, mayroon ng banner ng NPA sa loob ng campus. Very alarming yan. Bakit na nagkaganon? Binigyan ko na po ng regulasyon na bawal nang mag-overnight ang mga
mga kahit na ang council, kahit na ang dyaryo at So, ang yan mga yung, faculty. yan ba yung sinasabi nyo academic freedom? Na Sin- freedom of organization, Hindi po, freedom hindi, of association? hindi po ako nagsasabi Hindi. nun, sila po. Yan palaging in-invoke ng eskwelahan eh. Academic freedom. Freedom sa NPA, pumasok sa eskwelahan. Sa Pero akin po, walang freedom ang military at ang PNP na pumasok sa school campus. hindi po yun ang aking definition ng academic freedom. Ano, sinasabi ko lang kasi... Opo. Sige, thank you. Please continue. Actually, the same building, sir, dyan po sila natin nag-overnight, nag-ED. Lahat naman na-recruit nila sa room to room, dyan po nila diadala para mag-ED, nag-overnight. Pero ngayon po, maganda nga po naririnig ko sa PUP ngayon, sa mga reforma pinapatupad po ng kasalukuyan administrasyon ng PUP, in fairness po kay Dr. De Guzman, medyo may naririnig po kung medyo magandang pangitain. Kumpara ho dati, nung dating panahon na yan. Next slide, please. So ito po yung dilema ng ating mga kabataan at maging ng mga magulang nila. Hindi po nila alam na sila po ay nire-recruit. Kasi ang recruitment po ng CPP, NPA, NDF sa eskwelahan ay hindi naman po direct recruitment. Nasasabihin, uy, Pogi, ganda ng katawan mo ah. Bago sa sumama sa amin, daling ka namin sa bundok, bigyan ka namin ng Armalite. Hindi ho ganun eh. Ang pag-recruit po ay deceptive. Deceptive na hindi ho alam ng bata na nire-recruit pala siya. Ang akala ng bata, siya ay kinilala, kinaibigan, para maging kaibigan. Yung pala, kinilala kinaibigan para ma-recruit sa CPP, NPA, NDF. Kaya pares lang po yung istorya. So, importante po yung awareness at ako po yung nagpapasalamat na nabigyan po ito ng pagpapahalaga sa araw na ito para malaman ng maraming mga Pilipino, mga magulang at mga estudyante na meron talaga recruiter sa eskwelahan. Ang problema lang, hindi nila malaman kung sino kasi estudyante rin eh. May ID rin. Babae, lalaki. So, LGBT. Parehas po yan. So, importante po malaman ng mga bata kung sino po yung recruiter para maproteksyonan natin. Next slide, please. So, ito po yung ginawa namin recruitment pattern. Makikita po niyo sa left side, ito po yung level of agitation ng bata, sa kaisipan ng bata, na nilalason sa pamamagitan ng agitational propaganda. Kaya makikita po yung transition ng mga bata, dating mabait, masunurin sa magulang, marespeto, masipag mag-aral. After 1 semester, pumasok sa eskwela at nakagat ng nagiging wild, nagiging bastos, palasagot sa magulang, at hindi nagpapaalam, wala ng respeto sa magulang. Yan po yung nakikita po nating transformation sa mga kabataan na nare-recruit ng CPP, NPA, NDF sa kanilang eskwelahan. Yung graph po na mapakanan is yung pong magsimula po nung na-recruit yung bata habang tumatagal siya sa CPP, NPA, NDF. Next slide, please. Ang recruitment po ay normal nagsisimula every June. First day of classes. Yan po, kasi very vulnerable po yung mga first year students sa recruitment sa first day of classes. So, pumapasok po sa PUP po, dati pumapasok sila sa mga classroom na wala pong professor kasi di ba pag first day of classes po, ang nangyayari dyan, papasok po yung professor, sabi ng professor nyo class, pass your class card. Pagpasa ng class card, lalagyan ng lastiko, sabay tatak-tak, see you next meeting. Di ba? Dahil po yung mga first year po natin, black section po sila, hindi po sila umaalis sa room nila. Inaantay po nila yung professor para sa susunod na subject. So yung pong window po na yun na oras na yun is the window of opportunity sa mga recruiter. Papasok po yan, gamit po yung kanilang strategy na room to room. Papasok sa classroom, sabihin sa mga bata, ate, kuya, pwede ba kami mag-info drive tungkol sa org namin? Siyempre, yung mga first year po, hindi naman lang ako kontra. Pagpasok po niya, magkasalta po yan, alam nyo ba kung bakit 12 pesos per unit lang ang tuition fee sa PUP? Yan ay dahil sa sama-samang pagkilos sa mga militanteng scholar ng bayan. Ganun linyada po, binabanat. So pag mayroon pong first year na nagtanong, ibig sabihin na arouse yung kanyang interest. Diba? Ibig sabihin, interesado siya. Potential recruit na po yun. Nilalapitan po nila yung kinukuha yung pangalan, cellphone number, schedule, hilig. Yan po yung mga basic information na kinukuha nila sa mga batang nare-recruit po nila. Tapos, siyasama po yan sa isang collective. Sa mga lahat na nare-recruit sa room to room, siyasama sa isang collective. Sa isang collective, may isang cadre po na nagsusupervise
sa pag-iindoktrina sa mga bata. Nilecturean po yung tuition fee increase, oil price increase, wage hike, 125 wage hike increase, 750 na ngayon. Tapos yung PEPSI, yung Philippine Economic and Political Situation. So yun po yung mga unang mga agitational propaganda na inilecture sa mga estudyante para magalit po sila. So yun po yung kanilang methodology is AOM, Arouse, Organize, Mobilize. Nangyayari po yung Arouse, Organize effort nila every first days of classes po. Yan po sa June. Pagdating po ng July, pakipindot, ando na po yung mobilization. Ibig sabihin, lahat po na na-recruit sa room to room at na-indoctrinahan nila during the month of June and early part of July, minomobilize po nila sa anti-SONA rally. Kaya makikita po ninyo yung level ng infiltration sa eskwelahan, kung gaano karami yung sumasama, na isasama nila mula sa school papunta sa SONA rally. So yan po yung AOM nila, Arouse, Organize, Mobilize. Yan po yung first mobilization. After po yan, balik ko sa lecture, rally, lecture. Next slide please. I-elevate na po yung bata. Lahat po ng mga bata na nagpakita ng interest talaga, hindi bumitaw. Kasi yung iba po, hindi naman lahat nare-recruit eh. Actually, tama po yung sabi ni Teddy Casino na hindi naman lahat ng anak bayan na nag-recruit nag-NPA. Hindi naman talaga lahat. Pero sabi ko nga, wala naman ako nakitang estudyante na member lang siya ng English Club o kaya Math Society o kaya choir na diretso nag-NPA. In my 27 years sa AP nung bago ko nag-retire in 2017, wala akong nakitang estudyante na yung member lang siya ng English Club diretso nag-NPA. Lahat ng mga estudyante na nakita namin, napatay, nag-surrender, nawala, iisa yung pattern ng recruitment. Nagsisimula sa LFS, Anak Bayan. So doon po i-elevate na yung bata, kabataan makabayan na siya, gaya ng nabasa natin kanina, si Kaliway, bibigyan siya ng koda at bibigyan siya ng mas malalim na pag-aaral. Lecture po yan, lecture, rally, immersion sa mga manggagawa, sa mga strike ng manggagawa, immersion sa mga magsasaka, yung po tinatawag ng BMI o Basic Mass Integration. So after po yan, pagdating po ng December, papasok na po yung kanilang exposure trip to the countryside para mag-integrate sa mga NPA. Yan po yung kanilang diadala po. Kasi po, before, kapag December po, ang gobyerno po natin nagdedeklara ng unilateral ceasefire. Diba? Kada December po. Unified Season ceasefire po yan. Nagkakaroon po ng SOMO, sa Special Military Operation, at SOPO, yung ating AP at PNP. So, yun po suspension po ng operations ng military at police, winto po sa kanila yun para makapag-celebrate ang anibersaryo ng CPP, ng Communist Party of the Philippines, noong December 26. Excuse me. Yung December na yan, sinasabi mo, integrate with NPAs. By the time, estudyante pa rin sila? Estudyante pa rin po, sir. Estudyante pa rin po. Yes, sir. So meaning, itong movement nila sa integration, ano yan? Sanction ba yan ng school? Hindi po, sir. Sanction ba ng teachers? No, wala. sir. Sarili sikap na yan nila? Sarili sa organization. Sa KMN, sir. KMN nagpapasampa. Tapos, hindi kayo na-alarma, Mr. President, na may ganun pala, umaakit sa bundok yung estudyante nyo? Hindi nyo nalalaman yan? Paminsan-minsan po ay may lumalabas sa dyaryo na estudyante ng PUP daw na nahuli o na naging casualty sa isang enkwentro. Yun po ay nakakarating sa aming kaalaman. Pero yun nga po, hindi lang naman po sa PUP merong ganitong uri ng recruitment. At alam ko. Kaso ikaw ang dito, ikaw ang tinatanong ko. Opo. Alam po namin yun at kami naaalarma, siyempre. Kaya nga po gumagawa kami ng mga reforma at ilang mga patakaran upang mabawasan ito. Pero siyempre po, hindi naman kami kayang mangako dito na sa susunod na taon ay zero na ang ganitong mga insidente dahil ito po ay beyond our control. Although of course we can do something about it to at least diminish the number ng mga nabibiktima ng mga organisasyong ito. Thank you.
Please continue. So yun po sir, hindi po sanction sir ng school yan, hindi po alam ng magulang yan. Papaalam lang po yung mga bata sa magulang na may pupuntahan. Normally nawawala po yung mga bata ng 3 to 5 days. Siguro po, depende po sa layo ng larangang guerrilla na pupuntahan nila. Tapos po, after nun, bababa po uli yung mga bata. Pero may pagkakataon po na yung mga bata nagpapaiwan na pag December. Kumbaga, nahinog na maagang nahinog. So, hindi na bababa. Nagtutuloy-tuloy na. So, after po na, sa normal procedure po na, bababa po uli yung bata sa school. Ito ulit, rally, indoctrination ulit, lecture, ED, rally. Then, pagdating po ng March, April, doon na po yung time na iniimbitahan yung mga kapatanging estudyante na mag full-time na o mag tour of duty. Dati po, full-time yung ginagamit nila kasagaran, pero ngayon po, TOD, tour of duty. Pwede raw, sampa ka lang, 3 months lang, tour of duty. After 3 months, baba ka uli. 6 months lang. Pag after 6 months, pag medyo di baba ka uli. Pero, based sa mga na-interview namin, trap Trap yung 3 months lang. Kasi once na yung bata, umakyat sa bundok, humawak ng armas, kasama ng mga NPA, pag 3 months na, pag gusto niyang bumaba, sasabihin sa kanya ng mga leader na ron, hindi ka na pwedeng bumaba. Bakit? Kasama ka ng inambos natin yung polis. Wanted ka na. Pag nahuli ka ng polis tsaka militar, bubugbugin ka, tutorturin ka, kung babae ka, re-rapin ka pa, tapos papatayin ka. Makikita po ninyo yung linya na yan, sa mga aktivista pa lang, yan na po yung unang linya nila. Kaya nga nung nasa PUP kami nung nag-awareness drive kami, ginamita kami niya na, torture nyo, militar, pinapatay. Tinanong ko yung mga tibak doon Sabi ko, we have deployed soldiers sa palibot ng barangay sa palibot ng PUP since 2006. That was 2009 nung nag-awareness drive ako sa PUP College of Technology. Sabi ko, since 2006, 2009, 3 years. Bigyan niyo ako kahit isa lang. Isang pangalan ng tibak na dinukot, binugbog, tinorture, pinatay namin. Kahit isa lang. Wala silang masabi. So, kumbaga, alam natin kasi propaganda lang, di ba? Kaya nga, hanggang ngayon, yung pa rin yung pinapairal nila. Maski sa mga nasa taas na, pag nag-TOD na yung bata, hindi na yung makakababa. Kasi bakit? Pinaghirapan nilang pasampahin yun Tapos pabababay lang nilang ganun-ganun lang. Di ba? Pangalawa, yung recruitment talaga ng mga bata is napaka-importante sa taas niyan. Kasi yung mga eskwelahan sa white area o sa urban area, ito po yung kanilang PMA. Kumbaga Philippine Military Academy o OCS, Officer Candidate School. Na kapag na-recruit po nila rito, napasampa sa bundok, official po yan. Kadre yan. At sabi rin ni Joma, di ba, na ang revolusyon nila ay pamumunuan ng mga proletaryado. At yung proletaryado ay nanggagaling sa hanay ng manggagawa at estudyante. Kaya ganun po ka-importante yung estudyante sa kanila. Kaya pag-akyat po yan, mga official po yan. Political officer, logistic officer, finance officer. Yun po. Now, ano po yung nangyayari pag sampa ng bata? Siyempre, at the height of agitation niya, tapos kung may problema pa sa pamilya, baka napagalitan ng magulang o baka may nangyari, kamukha nung kwento kanina ng mga FRs natin. So, magpo-full time na po yan. At pag nag-full time po yan, hawak ng armado, then after a few months po sa o few years, next pakiclick please, makakaranas po yung bata ng hirap. Mahirap po sa bundok. Dito kada kanto lang magpe-pedicab ka pa di ba? Mag-grab ka pa Sa bundok walang grab, walang pedicab doon. Bundok-bundok ang nilalakad nila. Lalo na pag hinahabol namin, takbo yan, walang kain yan, puyat yan, hindi makatulog yung mga yan. Lalo na pag naiinkwentro namin sa army. So, mahirap ang buhay sa bundok. Kumpara sa buhay nila sa syudad na iniwan nila para mangundok. Plus factor pa na magpapababa ng agitation nila is yung family. Siyempre, maalala niya, birthday ng nanay ko ngayon, birthday ng lolo ko. Pag birthday ng lolo ko, nag-outing kami, masaya, pamilya. Diba? Yung nga ho nasa abroad, nag-OFWs, umuwi sa homesick diba? Same thing din sa mga bata. Nakakalala rin yung mga yan. Kaya nga, pinagbabawalan nilang tumawag yung bata. For the first few months na umakyat yung bata ron, bawal ang communication sa pamilya. Bawal gumamit ng cellphone. Kasi ayaw nilang ma-reconnect yung pamilya sa bata.
Dahil siyempre, pag yung bata na homesick na, tawagan niya yung magulang niya, lalo ma-homesick yun. Lalo magdidesisyon bababa na. Kaya restricted po. Sa maliban sa usapin ng security, restricted po yung pagtawag sa pamilya dahil dinidisconnect po nila, ayaw po nila makonek uli yung pamilya sa mga bata. Then, yung pinaka-final po na maiisip na ng bata kasi yung realization po, yung pagkukumpara ng propaganda sa kanila at yung actual na ginagawa nila, hindi pa po maiisip ng bata yung pagbulag pa siya sa agitation. Maiisip lang po ng bata yung pag napapagod na siya at nalulungkot na siya na alala ng pamilya niya. Doon siya mag-uumpisang magsuri. Dahil sabi nga daw ni Mao Zedong, walang pagsusuri, walang karapatang magsalita. So doon siya mag-uumpisa na, bakit ganito? Sabi, pagsilbihan namin yung masa. Yung isang estudyante po ng PUP na College of Communication na na-recruit po, nag full-time sa Aurora, yun yung realization niya nakita. Pagdating daw po ng platoon nila, sa isang sitio, pinaluto po niya yung baon nilang bigas. Pinagalitan siya ng platoon leader nila. Bakit mo niluto yung baon natin bigas? Manghingi ka dyan sa masa. Eh sabi niya, wala na nga makain yung masa eh. Tapos hihingi pa tayo ng pang-konsumo. Konsumo tawag ko nila sa pagkain eh. Wala na nga makain yung mga masang may magsasaka ng hirap. Hihingan pa natin ng pagkain, kakainin natin. Eh di dagdag pabigat pa tayo sa kanila. So doon medyo na-shake yung kanyang agitation. Nakapag-isip-isip siya. Na parang mali naman yata yung propaganda na kaya tayo umalito STP, serve the people, di ba? Serve the masses. Pero in reality, ito yung masa nagsisilbi sa atin. Yung masang mahihirap ang nagpapakain sa atin. So yun ang mga sample ng realization. Another, yung nag-surrender sa akin na political instructor sa Davao del Norte, ang realization naman niya, na hospital yung nanay niya, nangingiram siya ng pera. Sabi niya, pwede makahiram kahit 1,000 kasi nasa hospital yung nanay ko. Hindi siya binigyan ng pera. Sa SRC po, Front Committee 34. Political instructor siya ng ABE platoon. Sabi nung bata, siyempre wala raw pera. Sabi nung finance officer nila, o di wala siya nagawa. 3 days after, umakyat yung asawa ng commander. Nanghingi ng pera kasi i-hospital daw yung anak. Bago pa sanggol pa yung anak ng commander nila. Binigyan kaagad ng 10,000 ng finance officer nila. So doon, parang doon siya nag-isip, bakit gano'n? No? Ako nangailangan. Eh, political officer, political instructor din ako eh. Ano ako nangailangan? Walang pera. Bakit si commander, bigay kaagad 10,000. Hanggang naisip na rin niya na siguro mga weeks ago, yung pangkaraniwang member na galing sa hanay na magsasaka, nanghihingi din ng pera na hospital yung anak, wala rin daw pera. So those things are nagiging factor para makapag-isip yung mga bata na malaman nila na medyo mali yata yung yung sinasabi natin propaganda na pagsisilbihan natin yung masa at lipunang pantay-pantay at yung sinasabi na simpleng pamumuhay, puspusang pakikibaka, eh mukhang mali yata. So doon nakapag-isip yung bata. Hanggang dumating po yung punto, pakiclick please. Darating po yung punto na mag-isip yung bata na nagkamali siya napasok at gusto niyang tumigil. Gusto niyang boba. At nagiging problema ng mga bata dahil naka-instill sa utak nila na hindi ka pwedeng boba, wanted ka na pag nahuli ka ng police militar, ikaw ay bubugbugin, torturin, re-rapin, papatayin. So yung po yung medyo pumipigil sa kanila na boba. Kahit gusto nila ng boba, yung po yung pumipigil. Kaya nga po, kapag wala silang makausap na mag-assure ng kanilang safety sa pagbaba nila, pakiclick. Pag wala pong oportunidad na gano'n, na sila makita ang daanan palabas na ma-assure na yung security nila, hindi sila bubugbugin, hindi sila torturin, hindi sila papatayin, eh wala pong magawa yung mga kabataan, stay na lang po sa bundok. Pero kapag meron po silang nakausap na mag-assure sa kanila na safe ka, hindi naman na talaga binubugbog ng AP at PNP yung mga nagsusurrender na NPA. Nakita nyo lang po yung mga revelations kanina ng mga former rebels natin. So pagka meron po nakita ang oportunidad yung bata na malalabasan niya, nung po sila nagsusurrender or nagalaylo. Yun po yung nangyayari. So yan po yung kabuuan ng pattern na nakikita namin mula recruitment hanggang mag-surrender po yung mga bata. Nangyayari po yan, hindi lang po sa Metro Manila, nangyayari po yan sa Region 8,
Doon po kasi nakatira ngayon, pinag-aralan ko rin po yung ano ron, at nangyari din po sa Davao region niya sa Mindanao. Nationwide po, ganyan po yung recruitment scheme ng CPP and PNDF. Next slide please. So ngayon po ito yung, dahil pinapalagaan po natin yung buhay at kinabukasan ng ating mga kabataan, ito po yung nakikita natin na nangyayari. Sa kaliwa po, nakikita po natin yung agos ng buhay ng mga kabataan na may napupunta po sa mga gobyerno, sa gobyerno natin, at yung iba po inare-recruit ng NPA sa eskwelahan nila. Meron po tayong effort, ang ating pong gobyerno, na mapasurrender yung mga na-recruit na. Pero, kumbaga, dahil po wala po tayong national program to prevent the recruitment of the CPP and PNDF sa mga eskwelahan, naging never-ending story po tayo. For the past 50 years, ganun po yung scheme nila. For the past 50 years, wala po tayong programa para pigilan po yung recruitment. Sabi ko nga, sa PUP, nakita nyo, before the time ni Dr. De Guzman, in fairness sa kanya, mas grabe ho nun. Ngayon, medyo may nakikita po ako liwanag eh. Dati na madilim talaga. So, yun po yung nakikita natin dyan. Ngayon po, kung magkakaroon po sa tayo ng effort, next slide please, na maputol po natin yung recruitment, di ba? Masave po natin itong mga kabataan na to na hindi na po, kasi marami naman lesson learned eh, di ba? Lahat ng mga namundok, umawak ng armas, hindi naman naging maganda yung buhay sa bundok at nagsisi. So bakit pa tayo aabot sa punto na magsisisi pa yung mga kabataan Pilipino kung pwede naman na tuloy-tuloy nila yung pangarap nila, dahil kaya sila pumasok ng PUP on the first place, hindi naman para mag-NPA. Yung mga kabataan estudyante kaya pumasok ng PUP, may dalang pangarap yan. Pangarap nila na makapagtapos ng pag-aaral, diba? Magkaroon ng magandang kinabukasan at matulungan yung kanilang pamilya. Pero pag na-recruit to, nawawala. Nakakalimutan yung pangarap niya, nakakalimutan niya yung pamilya niya. So yun po dito is importante po yung prevention. Kung mapiprevent po natin to, baka maging tahimik na po yung ating bansa at masave po natin yung mga buhay ng mga kabataang estudyante na nasayang dahil nare-recruit ng CPP and PNDF. Yun lang po. Maraming salamat.